ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga magkakapatid ay meron daw isang mapalad. Yun bang nakakaangat at nakakalamang sa lahat. Ngunit hindi lang ito tumutukoy sa yaman at pagkakaroon ng maalwang pamumuhay na may kinalaman sa pera at dami ng ari-arian, kundi sa pribilehiyo at responsibilidad na mayroon ng isa na wala sa iba niyang mga kapatid. Ganyan ang eksaktong karanasan na pinagdaraanan ng letter sender at kabarangay nating si Chanel. Sa sulat niyang ito ay kanyang ibabahagi ang isang kwento na siguradong marami sa atin ang makakaunawa at makikisimpatya. Lalong-lalo na yung merong mga kapatid dyan. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Tunghayan natin ang istorya ni Chanel sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang katanghalian sa inyo at sa mga kabarangay natin. Katulad ng libo-libo ninyong listener, avid fan na ako ng programa ninyong Barangay Love Stories. Idol na idol ko rin kasi si Papa Dudut. Kaya naman pinangarap ko talagang makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. At umaasa ako na mababasa po ninyo ito on air. Ako nga pala si Chanel, 29 years old at taga Quezon City. At ang kwentong isishare ko ay tungkol sa amin ng dalawa kong nakatatandang kapatid. Bale, 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Meron akong Kuya Oliver na mas matanda sa akin ng 4 na taon. At Ate Natalie na sumunod sa kanya na mas matanda naman sa akin ng 2 taon. Katulad ng ibang magkakapatid, hindi rin perpekto ang relasyon namin sa isa't isa. Pero laging sinasabi sa amin ng aming mga magulang na kami-kami lang din daw na magkakapatid ang magtutulungan pagdating ng panahon. Buti naman hinatid ka ni Papa sa may sakayan. Sayang rest day ko nun kaya hindi kita naisabay. Okay lang yun. Saka tatanggihan din kita kasi nga nun ka nalang nagka-rest day tapos may istorbo ka pa sa paghatid mo sa akin. Mas mabuti na rin naman na safe ka. Lalo naglipa na yung masasamang loob. Last time ay narinig ako na may babae raw na hinablutan ng bag habang naglalakad papunta sa terminal ng mga jeep. Buti na lang hindi na sinaktan si ate kasi yung iba raw binabalikan pa para takutin o di kaya tutukan ng patalim. Talaga? Nakakatakot naman kuya. Oo, kaya nga susunod na magkakaroon ulit kayo ng groupings tapos maaga ang alis mo, magpapahatid ka sa amin ni Papa. Tatandaan ko yan. Ay sus! Nagkataon lang naman yung mga nahablutan na yun dun sa malapit sa terminal eh. Tsaka may mga pinakalat na pulis sa lugar na yun para mas ligtas yung mga pasahero. Ako nga palagi ako naglalakad dun madaling araw man o gabi pero wala namang nangyayari sa akin. Sabihin mo duwag ka lang talaga, Chanel. Tingnan mo, tanda-tanda mo na pero hinahatid ka pa rin nila Papa at Kuya. Anong sinabi? Sabi ko duwag ka. Duwag. Tumigil ka na nga dyan. Bakit ako titigil ang sarap mo kayang asarin. Duwag. Si Chanel, duwag. Tanda-tanda na hinahatid pa ni Papa at Kuya. Sabing tumigil ka na ate. Natalie, tumigil ka na nga sa pang-aasar kay Chanel. Akala mo siguro nakakatuwa ka no? Kung hindi ka natutuwa, pues ako natutuwa. Tsaka bakit ako titigil Malapit na umiyak yung si Chanel Tingnan mo yung mga mata niya, nangingilid na yung luha. Kaya nga tumigil ka na. Tsaka bakit mo tinatawag na duwag si Chanel? Delikado naman talaga sa lugar na yun. Buti na yung alam namin ni Papa na ligtas siya nakasakay kaya hinahatid namin siya. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ko?
Uulitin ko kasi mukhang hindi. Isang beses lang naman nangyari yung mga hinablutan ng gamit doon tapos marami na rin mga pulis sa paligid. Ako nga palakad-lakad doon, wala naman nangyayari sa akin. Tapos yung si Chanel hinahatid nyo pa na akala nyo naman batang musmus pa. 20 years old na kaya yan, tsaka college na. Kahit na. Hirap kasi dyan, masyado niya binibaby. Paano matututo yan kung palagi kayong ganyan sa kanya ni Papa? Ako nga nung nag-college ako, minsan hindi niyo ako hinatid ni Papa sa terminal na yan Ano bang pinagsasasabi mo? Palagi naman tayong sabay pumasok nun. Di si Papa, hindi niya ako hinatid ever dyan kahit tuwing Sabado o Linggo pag may groupings kami. Paano kaya hatid ni Papa? Sabi niya palagi ka nauuna umalis sa kanya kasi sabi mo may naghihintay sa'yo sa labasan. Sige nga, sabihin mo, paano? Ay, ewan ko sa'yo kuya. Mas ewan ko sa'yo, Natalie. Hirap kasi sa'yo, hilig mo magkumpara. Magkaiba naman kayo ni Chanel. Tsaka kung makapagsalita ka para namang di natin kapatid yung pinagsasabihan mo ng duwag Diyan ka magaling. Lagi na lang si Chanel kinakampihan mo tapos ako inaaway mo palagi. Hindi kita inaaway, ikaw nagsimula ng away. Tsaka paano hindi ko kakampihan si Chanel? Agrabyado siya sa'yo tapos wala naman siyang ginagawang mali. Ate, kuya, wag na kayo mag-away Mamaya marinig pa ni Mama na nag-aaway tayo Oo, kasi kapag narinig ni Mama, siguradong kakampihan na naman niya kayo ni Kuya. Kawawa talaga ako sa inyo Lagi niyo na lang ako pinagtutulungan. Alam mong di ganun yun. Di ka namin pinagtutulungan. Hindi nga kami nakikipag-away sa'yo Hindi raw pero ganun na rin yun. Buti pa makaalis na nga lang. Bahala na kayong dalawa dyan. Ay, kahit kailan napakatigas ng ulo ni Natalie. Sensya na kuya, nag-away patuloy kayo ni ate. Okay lang yun. Wala ka namang kasalanan tsaka ikaw nga ang una niyang inaaway Buti pa, hayaan na lang natin siya. Papadudod sa dalawa kong nakatatandang kapatid ay masasabi ko na hindi ko masyadong kasundo si Ate Natalie. Bukod kasi sa mapang-asar ay talaga namang nakakapikon ang ugali ng ate kong ito. Lagi niya akong inaaway noong maliliit pa lamang kami. Madalas inaasar niya akong lampa at payatot. Kaya umiiyak na lamang ako at nagsusumbong sa kuya ko o di kaya ay kay Papa. Kaya nga protective sa akin ang Papa namin dahil lagi akong inaaway ni Ate Natalie. Simple lang naman ang pamilyang meron kami. Hindi mayaman, hindi rin naman naghihirap. Masipag at masikap kasi sa buhay at pagtatrabaho ang tatay namin na noon ay isang factory worker. Samantalang si Mama naman ay nagtitinda ng lutong ulam sa tapat ng bahay namin. Kasabay noon ang pagiging tutok niya sa pag-aalaga sa aming magkakapatid at pag-aasikaso sa pamilya namin. Laging sinasabi sa amin ng parents namin na mag-aral kami ng mabuti dahil wala silang may papamanang kayamanan at material na bagay sa aming magkakapatid. At tanging edukasyon lamang ang yamang hindi maaagaw sa amin ni numan. Kaya nga nagsikap talaga ako na maging laging top sa klase para naman mabigyan ko ng karangalan sina Mama at Papa. Malaking bagay kasi sa akin na mapasaya sila. Kumbagay gusto kong maramdaman nilang nagbubunga ang pagsasakripisyo nila sa pagpapaaral sa akin. Ganon din kasi ang ginagawa ng Kuya Oliver ko nung nag-aaral pa lamang siya. Consistent honor student siya at aktibo ring miyembro ng sports. Samantalang si Ate Natalie ay kabaliktaran naming dalawa ni Kuya dahil napaka-pasaway niya. Akala mo naman kung sino mga banal na hindi nakagawa ng kasalanan sa buong buhay nila? O di sila na magaling, sila na perfect. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tama naman sina Mama at Papa na pagbawalan ka makipagkita dun sa boyfriend mo kasi nahahawa ka sa mga kalokohan niya. Paano nahahawa wala naman kami ginagawang masama. Hindi pa pala masama sa'yo yung pagsama mo sa kanya na mag-cutting classes? Para yun lang? Akala mo naman nakapatay ako ng tao kung makapag-react sina Mama at Papa? Ate, naiintindihan ko sina Mama at Papa kung bakit sila nagalit sa'yo. Saka masama naman talaga mag-cutting classes tapos malala pa sumama ka sa boyfriend mo. Kanino ako sasama? Sa'yo? Boring mo kaya kasama. Puro ka aral, puro ka review, pareho kayo ni Kuya.
Nakakainis kasama sa totoo lang. Bakit napunta sa amin yung usapan? Wala naman kaming ginagawa sa'yo. Nakakainis kasi tong si Chanel, sabad ng sabad. Sabad ka rin naman ng sabad kapag nag-uusap kami ni kuya. Kaya sumabad din ako para patas lang. Ay talaga naman, nangaasar ka pa talaga porque pinagalitan ako, no? Hindi ako nang aasar. Sinasabi ko lang yung nasa isip ko. Kasi mukhang hindi mo nakikita yung dahilan kung bakit ka pinagalitan ni na mama at papa. Malamang nag-aalala lang sila sa'yo kasi baka mapano ka naman. Anong mapano? Sa ating dalaw ikaw lang naman yung walang alam sa mundo. Anong sabi mo? Sumusobra ka na. O bakit? Tinamaan ka kasi totoo. Tanda-tanda mo na may chaperone ka pa. Kung ako siguro classmate mo, tapos nakita kong hinatid ka pa ng mama at papa mo sa meeting place ng groupings nyo pagtatawanan ka talaga. Okay lang naman may chaperon. At least alam ni na mama at papa yung mga pinupuntahan ko. Di katulad mo na lagi kang patakas at patago kung gumala. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo? Oo, aawayin mo na naman si Chanel. Ikaw tong nangunguna dyan. Anong ako? Paano ako Ako nga yung pinagalitan dito. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na nakagawa ka ng mali? Kaya pinagalitan at pinagsabihan ka nila mama at papa. Alam mo, tama naman si Chanel Kasi mukhang hindi mo naiintindihan yung dahilan kung bakit nila ginawa yun. Puro kasi sariling damdamin mo lang iniisip mo. Bakit ko naman iisipin yung sa inyo? Sino ba kayo? Sobra ka naman magsalita. Pamilya mo lang naman kami, baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yon, no? Pero nakakainis kayo. Imbis na mainis ka sa amin, bakit di ka nalang mag-reflect sa sarili mo? Para naman ma-realize mo na para rin naman sa kapakanan mo yung ginawa nila mama at papa. Paanong para sa kapakanan ko? Hindi na nga ako bata, kuya. Di mo ba yun gets, ha? Si Chanel lang naman yung matanda na pero isip bata pa rin At nadami na naman ako. Talaga? Hindi ka na nga bata, pero hindi ka pa matanda na kaya nang tumayo sa sarili mo mga paa. Unless kayang-kaya mo na talaga sarili mo, sige, ikaw na talaga bahala sa buhay mo. Ibang usapan naman yun, no? Sa tono mo kasi kulang na lang sabihin mo, kaya mo nang tumayo sa sarili mo mga paa. Nakatira ka pa naman dito sa bahay ng mga magulang natin. Ibig sabihin, sila pa rin ang masusunod sa pamamahay na to. Anak lang tayo, kaya dapat pa rin na sundin natin sila. At respetuhin. Ewan ko talaga sa inyong dalawa. Lagi na lang kayo nagkakampihan para pagtulungan ako Pakiramdam ko tuloy, kahit miyembro pa ako ng pamilya na to mag-isa lang talaga ako sa buhay. Ay, buti pa talaga kasama ko na lang yung boyfriend ko Kasi kahit papano, nararamdaman ko na may kakampi ako. Ikaw lang naman ang nag-iisip na wala kang kakampi sa pamilya natin. Papadudot para sa akin ay kampi ako sa mga magulang namin. Dahil hindi naman tama at makatuwiran ng ginawa at pagdadahilan ni Ate Natalie. Kahit kailan ay maling-mali ang magkating classes at sumama sa boyfriend niya para tumambay kung saan-saan. Sa kakababae niyang tao ay gano'n na lamang siyang kumilos. Yung bang magaslaw at hindi nahihiya, lalo't karamihan sa mga barkada ng boyfriend niya na sinasamahan niya ay lalaki. Hindi naman ako old-fashioned pero para sa akin ay dapat matutuhan ni ate na alagaan at respeto ang kanyang katawan at sarili. Sa kabila ng lahat ay masama pa rin ang loob ni Ate Natalie sa mga magulang namin. Para sa kanya hindi dapat siya pinakikialaman ni na mama at papa. Wala naman daw nangyari sa kanya at masyado lamang OA mag-isip at umakto ang mga magulang namin. Kaya nasaktan ako ng husto para sa kanila. Kahit kailan ay hindi ko kayang makisimpatya at kampihan ng ate ko. Dahil buong buhay ko ay wala siyang ginawa kundi ang asarin at awayin ako, Papa Dudut. Sa kahalata naman na siya ang mali sa nangyari. Masyado lang siyang nagbubulag-bulagan at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Papa Dudut, sa kabila ng pananaway at walang tigil na pagpapaalala ng mga magulang namin, ay nanatiling masuwayin si Ate Natalie. Nagpatuloy ang pakikipagrelasyon niya sa boyfriend niyang yon at pati na rin ang pagsasama-sama niya rito. Kaya nga hindi mapigilang mag-alala ng mga magulang namin lalong-lalo na si mama. Minsan ako na lang ang naaawa sa kanya kasi parang siyang aatakihin sa puso dahil sa konsumisyon kay ate.
Hindi rin naman pinakikinggan ni ate maging ang payo at saway ni Kuya Oliver. Tingin ko sa ate ko ng mga panahong yon ay para siyang ibong nakakulong sa hawla na nagpupumilit makawala. Hindi talaga siya masaway at sa aming magkakapatid madalas siyang sakit ng ulo ng mga magulang namin. Tingin ko naman ay pantay-pantay at hindi nagkulang ang pagmamahal sa amin ni ng mama at papa kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagre-rebelde si ate Natalie ng mga panahong yon. At kapag nga ginagawa yon ng ate ko ay lagi niya akong dinadamay. Buti na lamang to the rescue ang Kuya Oliver ko para aluhin ako at kampihan. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Wala namang nangyari. Di ka iiyak kung wala. Alam kong meron kaya sabihin mo na sa akin. Si Ate Natalie kasi kinuha yung bago kong damit para suotin kasi may lakad daw siya ngayong araw. Plano ko pa namang gamitin yun mamaya sa groupings namin. Kaso wala na akong masusuot. Si Natalie talaga kahit kailan. Pwede naman ako magsuot ng ibang damit pero kasi gustong gusto ko yun dahil kabibili lang ni Mama sa akin. Naiintindihan ko naman. Ang di ko lang maintindihan kung bakit kailangan kunin pa talaga ni Natalie. Gustong gusto rin kasi niya tapos nung nagpaalam siya na heheramin hindi ako pumayag. Pinagsalitaan niya pa ako ng masakit tapos ending kukunin niya rin pala ng sapilitan sa damitan ko. Ako tuloy yung nawalan. Sobra naman sa pinagsalitaan ng masakit. Masama na nga na ganun yung ginawa niya sa'yo. Tapos dinagdagan niya pa talaga yung kasalanan niya nang kunin yung damit mo na walang paalam. Kaya nga, pero kilala ko si ate. Kapag may gusto siya, ginagawa niya talaga lahat ng paraan para makuha lang yung bagay na yun. Wala namang kaso yun. Pero kung makakasakit ka ng kapwa sa paraang gagawin mo, ibang usapan na yun. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya pag uwi niya. Wag na kuya, baka mag-away na naman kayo Ayoko naman mangyari yun. Hindi naman ako makikipag-away. Tsaka siya ang mali rito, pinaiyak ka pa niya. Sa tingin mo mapapalagpas ko yon? Okay na ako. Maghahanap na lang ako ng ibang masusuot na damit mamaya. Sigurado ka? Oo, kasi hindi ko rin naman mababawi sa kanya yung damit ko. Oo nga pala. Saan na naman pumunta yung babaeng yun? Hindi ko alam. Bakit mo natanong? Hinanap kasi siya sa akin ni Mama kanina. Di raw nagsabi kung saan siya pupunta kaya akala ni Mama may nabanggit sa akin kaso wala rin naman. Sa'yo ba? Imposibleng magsabi sa akin yon kung saan siya pupunta, no? Kung mangyari baka isang himala. Kaso wala namang himala sa tunay na buhay. Kahit kailan napakapasaway ni Natalie. Ang tanda-tanda na pero para pa ring bata kong kumilos. Akala mo naman kinukulong nila Mama at Papa sa pamamahay natin. Hindi naman. Ayun nga Kaya nga nalulungkot ako pag naririnig kong sinisiraan niya sina Mama at Papa sa mga barkada niya pag nakikipag-usap siya sa mga yun sa cellphone. Talaga? Sinisiraan niya? Oo, kung ano-ano mga sinasabi niya. Nandun yung sinabihan niya sina Mama at Papa na praning, na malaki na siya pero daig niya pa raw ang toddler kung bantayan. Nakaya na raw niya sarili niya pero wala pa rin daw tiwala sina Mama at Papa sa kanya. Paano nga kasi magtitiwala sa kanya? Kung ano-anong kalokohan pinaggagawa niya. Doon pa lang sa pagkakating class niya, hindi nakatiwa-tiwala. Ultimo yung boyfriend niya na sinamahan niya. Hindi nga natin kilala kung sino ba yung boyfriend niya. Mamaya leader ng kung anong gang yun. Nakakatakot. Ang exaggerated naman nun. Sorry, hindi ko lang napigilan. Pero wag naman sana. Nakakatakot kasi baka pag nangyari yun, saan na lang pupulutin si Ate Natalie, di ba? Ayun na nga. Kapakanan lang naman niya inaalala natin. Pero hindi niya yun maisip kasi masyado siyang close-minded. Bakit lagi niyang sinasabi na open-minded daw siya tapos tayo raw yung close-minded? Ewan ko. Siguro open-minded siya sa ibang bagay pero close-minded pagdating sa atin. Para tuloy lumalabas na mas gusto niya pang kasama yung boyfriend niya at mga barkada nito kaysa sa atin. Saka mas doon pa siya nakikinig kaysa kina Mama at Papa. Ganon na nga. Ewan ko ba? Di ko maintindihan at di ko mahulaan kung ano tumatakbo sa utak ni Natalie. Pero ang akin lang, sana ma-realize niya na sumusobra na siya sa pagpapasaway kina Mama at Papa.
At maisipan niya magbago dahil tumatanda na siya. Hindi naman habang buhay nandyan parents natin para sumuway at magpaalala sa kanya. Papa Dudut, thankful ako kasi kahit may pasaway at hindi ako kasundo na ate, ay meron naman akong mabait at responsableng kuya sa katauhan nga ni Kuya Oliver. Kung ilalarawan ko siya ay masasabi kong malayo siya sa personality ni Ate Natalie. Dahil kung yon ay bulakbol at pasaway sa pag-aaral. Si kuya naman ay masipag at palaging kasama sa honor students. Kaya nga idol ko siya. Halata naman na siya ang pinaka-close ko sa mga kapatid ko dahil malumanay siyang magsalita. Makatuwiran at punong-puno ng pagtutuwid at simpatya. Iniidolo ko rin ang kuya ko kasi priority niya ang pamilya namin at ang makatulong kina mama at papa lalo na noong nagkatrabaho na siya. Mabilis na lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Tuwang-tuwa ang parents namin dahil sa wakas ay napag-graduate na nila ang lahat ng mga anak nila. That time nagtatrabaho na rin naman si Ate Natalie dahil nauna siyang makapagtapos sa akin. At dahil turn ko naman para makatulong sa mga magulang namin ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang makapaghanap na agad ng trabaho right after graduation. Kaso aaminin kong hindi yon madali. Ang hirap maghanap ng trabaho lalo't fresh graduate ka. At kahit maganda naman ang credentials mo, marami pa rin ang kakompetensya. Nahihiya na nga akong humingi ng allowance sa parents ko para lang may pamasahe sa tuwing kailangan kong pumunta sa naturang kumpanya na ina-applyan ko for interview. Pero buti na lamang at natanggap pa rin ako sa isang private company na pinasukan ko pagkalipas ng maraming pagsubok at pagkabigo sa pag-apply. Pero meron lang ulit isang problema. Bagay na inilapit ko sa Ate Natalie ko sa pag-asang matutulungan niya ako, Papa Dudut. Ate, pwede ka bang kausapin? Kinakausap mo na kaya ako? Hihingi sana ako ng pabor. Wow, sa akin ka talaga hihingi? Oo. Himala. Ngayon lang kasi nangyari na sa akin kahihingi ng pabor kaya medyo nanibago lang ako. Ano ba yon? Ano kasi? Wala akong habang buhay para hintayin kung ano man yung sasabihin mo, no? Sabihin mo na bago pa kita layasan dyan. Hihiram lang sana ako kung may extra money ka dyan. At para sa mo naman gagamitin? Allowance ko lang, gagamitin kong pamasahe kasi simula na ako sa probationary period ko dun sa company na in-applyan ko eh. Wow! Sa wakas, may trabaho ka na! Akala ko aabutin ka pa ng next year sa pagja-job hunting eh. Medyo nahirapan lang, pero buti meron rin ako na pag-applyan. Mababa nga lang sweldo pero wala naman kaso kasi nagsisimula pa lang naman ako. Kung ako yan, hindi ko tatanggapin yung mababang sweldo na yan. Naghirap ako ng 4 na taon sa pag-aaral tapos ganyan lang papasweldo nila sa akin? Aba, nek-nek nila. Sabi ko nga walang kaso sa akin kasi nagsisimula pa lang naman ako. Saka kung gagalingan ko, pagbubutihan ko sa trabaho ko sigurado na mapopromote ako at tataas din sweldo ko. Sus, pauso lang nila yan. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho, no? At marami-rami na rin akong kumpanya na napasukan pero pare-pareho lang script nila. Tataas daw sweldo, mapopromote daw pag ginalingan mo sa trabaho pero in reality, dinadagdagan lang nilang trabaho mo tapos kung magkaka-increase ka man, kakapiranggot. Ni hindi mo na nga maramdaman halos dahil pataas na din ang pataas ang mga bilihin. Ganun ba yun? Na-discourage tuloy ako. Sus, umiral na naman ang kaduwagan mo. Ikaw kasi kung ano-ano pinagsasasabi mo dyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo bilang matagal-tagal ng empleyado. Ikaw, ngayon ka palang magsisimula kaya wala ka pang alam. Oo na. Pero hindi nakakatulong yung sinabi mo. Masyado ka lang OA. Sanay ka kasi na bini-baby. Akala mo siguro madali lang buhay pagka-graduate, no? Pwes, nagkakamali ka. Saan naman galing yan? Siyempre hindi ko naisip yun dahil aware ako sa pinagdaraanan ni na kuya at papa sa mga trabaho nila.
Kaya nga swerte ako kasi maganda-ganda na tong trabaho na napasukan ko. Maganda pa sweldo, pati binipisyo. Kaya nga nagtataka ako kasi bakit ganyan lang napasukan mo mas magaling ka pa sa akin nung nag-aaral tayo, 'di ba? Sub-sub ka lagi sa pag-aaral tapos ako sakto lang. Hindi masyado naghahangad maging top sa klase basta makagraduate. Sa'yo na nanggaling na hindi madali ang buhay pagka-graduate. Sa katingin ko, ginawa ko naman lahat ng makakaya ko para makapaghanap ng maayos na trabaho. Okay naman itong napasukan ko. Hindi lang ganun kataasan yung sweldo pero pwede nang tiyagain. Hindi ko naman siguro ikamamatay kung kukuha muna ako ng experience since baguhan pa lang naman talaga ako. Whatever. Kahit anong sabihin mo, nakakatawa pa rin na hindi ka agad nakakuha ng trabaho na may maayos na sweldo. Mapapahiram mo ba ako ng pera, ate? Ay nako, bakit pala sa akin ka nanghihiram pwede ka namang humingi kina mama at papa. 'Di ba? Paborito ka nila. Hindi nila ako paborito. Saka wala rin naman silang mabibigay dahil wala halos sweldo si Papa dahil nagkasakit siya at hindi nakapasok sa trabaho. Kay Kuya Oliver, sa kanya ka manghiram. Alam ko na wala na siyang budget kasi binigay niya na lahat kina mama yung sweldo niya pambayad ng bills at pambili ng pagkain natin. Di hindi ko na problema yan. Wala rin ako ngayon. Paanong wala? Hindi ka naman nag-abot ng pera kay na mama at papa. Solo mo lang sweldo mo, di ba? Oo, pero anong paki mo? Sweldo ko nga, 'di ba? Kaya desisyon ko kung magpapahiram ako o hindi. Malas mo, ayaw kitang pahiramin kaya pasensyahan na lang. Papa Dudut, hindi naman ako humihingi ng bonggang tulong sa kanya kundi kaunting alalay lamang lalo at nagsisimula pa lamang ako. Ayaw ko na kasing humingi ng allowance kina mama at papa dahil hindi na ako nag-aaral kaya sinubukan kong manghiram kay ate Natalie. Kaso hindi ko naman akalain na hindi na nga niya ako pinahihiram. Kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Nakakatampo at nakakagalit dahil para kaming hindi magkapatid kung pagsalitaan niya ako ng mga masasakit. At ang nakakainis lang dahil kapag sa ibang tao ay ganadong-ganado siyang tumulong at magpahiram ng pera. Bagay na lagi pa nga niyang binibida sa amin. Pero pag sa sarili niyang pamilya ay ibang usapan na. Ang damot-damot ng ate Natalie ko sa totoo lang. Kaya naman doon na nagsimula ang malalim na pagkainis ko sa kanya, Papa Dudut. At dahil nga hindi ako pinahiram ni ate Natalie ay napilitan akong lumapit kay Kuya Oliver, Papa Dudut. Hiyang-hiya talaga ako kasi nakita ko na nauubos ang budget niya nang magbigay siya para sa panggastos namin sa bahay at kasama na rin doon yung pambili namin ng pagkain. Nagkasakit din kasi si Papa kaya isang linggo siyang hindi nakapasok sa trabaho. Nagkataong no work, no pay pa naman sila. Kaya halos wala siyang sinusweldo. Kaya hindi ko talaga naisip na lumapit kay kuya at sa halip ay kay ate ako nagbabaka sakali. Pero matapos niya akong hindi pahiramin at ang masahol pa ay insultuhin ay nangako ako sa sarili ko na magsisikap ako sa pagtatrabaho at mag-iipon ng sarili kong pera para hindi na ako mawalan pa. Noong nalaman ni kuya ang pinagsasabi sa akin ni ate ay nainis din siya. Kaya nga pinagsabihan niya ako na sa susunod ay sa kanya na ako magsasabi kapag may kailangan ako. At dahil nga wala na rin siyang budget ay pinangutang muna ako ni kuya ng pera sa kaibigan niya para raw may allowance ako sa pagsisimula ko sa trabaho. Lalo lang tuloy akong nahiya pero nangako ako na babayaran ko na lamang yon sa aking unang sweldo. Pero knowing may kuya hindi na niya ako pinagbayad pa. At ganun nga ang nangyari. Kaya lang hindi ko makalimutan na minsan akong hindi tinulungan ng ate ko. Lalo sa tuwing pinagyayabang niya sa akin na mas maayos magpasweldo ang napasukan niyang trabaho. Grabe, ganda naman ng bago kong sapatos. Wow, ate, ang dami mo namang biniling sapatos, dalawa lang naman paa mo.
Malamang, salit-salitan ko naman susuotin yan. Sabi ko nga, saka joke lang naman yun. Na-amaze lang ako kasi ang dami mong binili. Siyempre, sweldo namin eh. Tsaka gusto ko meron akong remembrance kada sumusweldo ko para naman maalala ko na pinaghirapan ko yung pera na pinambili ko sa isang bagay na gustong gusto ko. Sa bagay, okay nga yun para lalo kang mamotivate magtrabaho. Mismo. Ikaw, ano na bang nabili mo sa sarili mong sweldo? Ha? Ano nga ba? Napaisip ako dun ah. Mapapaisip ka talaga kasi mukhang wala ka namang napupundar sa sarili mo. Kita ko yung gamit mo sapatos luma na. Pati yung bag mo, bumigay na nga yung zipper ni hindi mo magawang palitan. Hindi ko pa naiisip palitan kasi nagagamit ko pa naman kahit may kalumaan na. Kahit na, ang cheap kasi tingnan nagtatrabaho ka naman na pero wala kang pera. May pera naman ako, pero alam mo naman napupunta yun dito sa bahay natin, di ba? Yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakakabili ng bagong gamit. Oh, malas mo naman. Paano naman ako naging malas? Sige nga. Kasi naturingan kami trabaho pero wala kang pera. Malas yun, diba? Dapat kapag nagtatrabaho ang tao meron siyang panggastos sa sarili niya. Tingnan mo ako, dami kong pambili ng mga bagong gamit. Hindi na kailangan masira ng mga gamit ko kasi pwede ko na silang palitan kahit kailan ko gustuhin. Halata nga. Kita ko nga na marami kang pera pambili ng mga bagong gamit mo. Pero hindi ka naman masyadong tumutulong dito sa bahay natin. Anong sabi mo? Totoo naman Kung ano lang iambag mo, yun lang talaga binibigay mo. Buti sana kung hindi ganyan ugali mo na pinagmamayabangan mo pa ako. Kaso kung ano-ano pa sinasabi mo dyan, kinumpara mo pa talaga yung sarili mo sa akin. Kung na-hurt ka kasi kinumpara kong sarili ko sa'yo, problema mo na yun. Kasalanan ko ba na mababang sweldo mo? Hindi naman, diba? Tsaka ginusto mong ubusin pera mo kakabigay kina mama at papa, kaya ka nawawalan kahit pambili man lang ng mga luho mo. Masaya naman ako na nakakatulong na ako kay na mama at papa. Saka sabi ko nga, hindi ko kailangan ng mga bagong gamit dahil kahit luma ng mga gamit ko, okay pa naman. Nagagamit ko pa rin. Ikaw lang naman yung kung ano-ano nang sinasabi sa akin porke nakakabili ka ng bagong gamit mo. May pasabi-sabi ka pang malas ako kasi ganito ganyan. Grabe ka. Kahit ano pang sabihin mo, malas ka naman talaga kasi hindi mo nabibili mga gusto mo kahit may trabaho ka na. May trabaho ka nga pero wala kang naman pera, o diba? Malas talaga. Kung wala kang sasabihin na maganda kay Chanel, mabuti pang itiko mo na lang yung bibig mo, Natalie. Oh, nandito na pala yung abogado mo, Chanel. Pinagsasasabi mo dyan. Abogado ka naman talaga nitong si Chanel kasi lagi mo siya pinagtatanggol. At ikaw, lagi mo naman siyang inaaway. Hindi ka na naawa sa kapatid natin. Kung ano-ano pinagsasabi mo sa kanya. Akala mo ba di ko narinig lahat ng mga sinabi mo? Nakuha mo pang magkumpara? Kung tutuusin nakaluluwag ka lang naman kasi maliit lang inaambag mo rito sa bahay natin. Hindi ko nakasalanan na inuubos nyo pera nyo kakaambag sa bahay natin kaya wala nang natitira pa para sa sarili nyo. Desisyon nyo yan. Desisyon namin na tumulong sa pamilya natin. Lalo di na masyado nakakapagtrabaho si Papa kasi matanda na siya. Hindi namin yun sinusumbat sa'yo. Pero sa amin lagi mong sinusumbat yun. Sinabihan mo pang malas si Chanel. Bakit? Sa tingin mo swerte ka kasi nabibili mo mga gusto mo? Pero hindi ka makatulong ng husto sa pamilya mo? Kasi… Tigilan mo na ako sa mga katwiran mong bulok ha. Masaya kami na nabibili mo mga gusto mo. Pero wag ka na magmayabang. At wag mo na rin ipamukha sa amin na kaya mong gumastos sa sarili mo. At kami hindi. Isipin mo na lang yung responsibilidad na nakaatang sa mga balikat namin ni Chanel para itaguyod yung pamilya natin bago mo kami pasikatan dyan. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi dahil kahit na anong pagsisikap ko ay hindi pa rin sapat. Lagi pa rin akong nagigipit sa pera kaya naisa sa alang-alang ko na ang mga personal kong pangangailangan. Noong sumunod na taon ay nag-decide na ring magretiro si Papa sa kanyang trabaho dahil nga may edad na rin siya at madalas nang magkasakit. Kaya nasa bahay na labang sila ni Mama at tuluyan na naming inako ni Kuya Oliver ang pagtataguyod sa aming pamilya. Pero sa aming tatlong magkakapatid ay si Ate Natalie ang pinakamaswerte. Nag-iisang mapalad. Nasabi ko yon kasi hindi siya regular na tumutulong sa pamilya namin in terms of gastos. Kung ano lang yung makayanan niyang iambag mula sa sinesweldo niya, ayun lang ang ibinibigay niya. Wala namang sinasabi sa kanya ang mga magulang namin dahil siguro ay nahihiya rin sila. Pero hindi ko mapigil ang mainis dahil hindi siya marunong makaramdam
at magkusa tapos ay lagi niya pang binibida ang mga bagay na nabibili niya mula sa pera na oo, aware naman ako na pinaghirapan niya. Alam ko na mali na magkaroon ako ng namumuong inggit sa sarili kong kapatid pero lakas lang talagang mangasar lagi ni Ate Natalie. Kaya nga bago pa ako tuluyang kainin ang pagkainis ko sa kanya, ay pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking sarili. Nagsikap ako sa pagtatrabaho at nag-focus sa pag-iipon ng pera. Samantalang si Ate Natalie ay nagpatuloy sa pagiging happy-go-lucky niya hanggang isang araw ay meron siyang pinagtapat sa amin ni Kuya Oliver Papadudut. At aaminin namin na ikinabigla namin yon. Ano? Buntis ka? Oo nga sabi. Ulit-ulit lang. Sungit mo naman nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong ka nga pero paulit-ulit. Sinabi ko na nga na buntis ako tapos tanong ka pa ng tanong. Naku, dami mo namang sinabi. Kinukumpirma ko lang naman kasi nakakagulat. Ano namang nakakagulat doon? Siyempre, di nga namin alam na may boyfriend ka pala. Hindi naman lahat kailangan nyo malaman eh. Sabi ko nga. Tigilan mo na nga pagiging ma-attitude mo, Natalie. Ako na naman ang nakita. Ako na naman ang mali. Ikaw naman talaga ang mali. Wow, talagang kinumpirma mo pa talaga kuya. Maiba tayo. Alam na ba ni na mama at papa na buntis ka? Siyempre hindi. At wag na wag niyong subukan sabihin sa kanila kasi lagot talaga kayo sa akin. Lalo ka na, Chanel. Lo, palagi mo sa akin, chismosa. Oo. Lo ulit. Bakit? Wala ka bang plano sabihin kina mama at papa? Meron naman pero bumubuelo pa ako. Ang totoo, natatakot akong pagalitan nila kasi yung tatay ng baby na to eh. Tinakasan ako pagkatapos kong sabihin sa kanya na buntis ako. Hala, lagot ka. Kaya nga itikom mo yung bibig mo kasi ikaw ang mananagot sa akin. Oo na, nakatikom na nga. Nagulat lang naman ako. Kahit ako nagulat kasi ang kapal naman ng mukha ng lalaking yan para gawin sa iyo yung bagay na yan. Tsaka sino ba kasi yan? Anong sino ba yan? Boyfriend mo ba? Ha? Oo. Bakit mukhang hindi ka pa sigurado? Boyfriend ko nga pero hindi pa nagtatagal simula nung naging kami. Saan mo ba nakilala yung lalaki na yan? Sa chat lang. Nagtiwala ka na agad sa lalaki na nakilala mo lang sa chat? Oo, tsaka bakit hindi eh, katiwa-tiwala naman siya. Natural magaling yan magsalita kasi kinukuha niya ang loob mo. Ikaw naman nagtiwala agad. Tapos ngayon buntis ka pa, sabay takbo sa responsibilidad niya. Paano ka na ngayon? Hindi ko nga alam. Medyo nalilito pa ako sa kung ano dapat kong gawin eh. Wala ka ng choice kundi pangatawanan niyang pagbubuntis mo. Kasi ginusto mo naman din na may mangyari sa inyo. Ilang beses kang sinabihin ng parents natin na ingatan mo yung sarili mo. Pero hindi mo naman ginawa. Ang tigas kasi ng ulo mo. Pwede ba? Huwag mo na nga akong sermonan kuya. Daig mo pa sina mama at papa kung mangaral sa akin eh. Hindi naman na ako bata. Baka nakakalimutan nyo na 25 years old na ako. Mama nga natin 23 lang nung pinanganak ka. Yun naman pala eh. Mukhang wala naman magiging problema kasi kayang-kaya naman ni ate sarili niya. Naniniwala ako na makakaya niyang itaguyod yung baby niya kahit wala yung nakabuntis sa kanya. Sarcastic ba yan o ano? Kasi nakakainis pakinggan eh. Bakit ka maiinis? Yun naman pinapalabas mo, di ba? Anong gusto mong marinig sa akin? Naaawa ako sa'yo? Ayaw na ayaw mo nga na kinakaawaan ka? Saka kasalanan mo naman kung bakit nangyari sa'yo yan. Hindi ka kasi naging maingat sa sarili mo. Masyado kang adventurous na wala sa lugar. Saka di naman nagkulang sa pagpapaalala sa'yo sina mama at papa. Pero nangyari pa rin yung bagay na yan. Alam mo ate, malaki ka na eh. Saka tama si kuya na wala ka namang choice kundi pangatawanan yung baby mo. Kasi ginusto mo naman na may mangyari sa inyo. Ay naku! Kung bakit kasi nagkaganito pa? Feeling ko tuloy masisira na buhay ko dahil magkakaanak na ako. Sobra ka naman sa masisira ang buhay. Totoo naman ah. Bigla ako nagkaroon ng responsibilidad. Paano ko na lang mapagtutuunan sarili ko kung kailangan ko ng pagtuunan yung magiging baby ko, di ba? Sana kasi bago mo binigay yung sarili mo sa lalaking yun, naisip mo muna ang bagay na yan. Sana rin bago ka nagtiwala sa kanya, kinilala mo muna siya ng husto para hindi ka nag-iisa ngayon sa pagtataguyod sa magiging anak nyo. Papadudot, gulat na gulat kami ni Kuya Oliver sa ipinagtapat sa amin ni Ate Natalie dahil ni sa hinagap ay hindi namin naisip na mabubuntis siya ng biglaan.
Tapos ang malupit pa roon ay tinakasan siya ng ama ng magiging anak niya. At some point ay naawa ako kay ate lalo na nung litong-lito na siya sa kung ano ang gagawin. At nagdadalawang isip pang sabihin kina mama at papa ang kanyang sitwasyon. Pero matapos niyang mag-attitude sa akin ay naisip ko na kasalanan naman niya kasi masyado siyang mapusok. Hindi ko lang ding akalain na mangyayari sa kanya ang bagay na yon, pero alam naman namin na wala na kaming magagawa kundi tanggapin ang batang ipinagbubuntis niya. Sa katama naman na nasa tamang edad na si Ate Natalie para magka-baby. Hindi na siya teenager o nag-aaral pa para maduwag sa responsibilidad ng pagpapakananay sa kanyang anak. Kailangan na lang talaga niyang tatagan at tibayan ang puso't isipan niya. Dahil hindi na magiging katulad ng dati ang buhay niya sa oras na maipanganak niya ang kanyang baby. Ayaw ko na lang magsalita pa ng mga panahong yon dahil may masabi pa ako na hindi maganda kaya nananahimik na lamang ako. Tingin ko kasi ay hindi rin naman ako masyadong makakatulong sa problema niya. O sadyang ayaw ko lang din talagang makialam pa. Hindi nagtagal sa payo ng kuya namin na sinabi rin ni Ate Natalie sa parents namin ang sitwasyon niya. Nung una'y nagulat at nagalit ang mga ito sa nangyari sa kanya. Dahil palagi siyang pinapalalahanan ng mga magulang namin na ingatan niya ang kanyang sarili. Pero hindi nagtagal ay kumalma na rin naman sila at mas pinagtuunan na lamang nila ng pansin ang pagbubuntis ni ate. Ganon din naman ang ginawa namin ni Kuya Oliver dahil excited na rin kaming maisilang ang aming pamangkin. Naging masela ng pagbubuntis ni Ate Natalie kaya noong 3 buwan ay umalis siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Si mama ang nag-asikaso sa kanya hanggang sa kanyang panganganak. Buti na lamang at maluwalhati niyang naisilang ang baby niya. At hindi nagtagal nang tumungtong ang pamangkin namin sa 6 na buwan ay bumalik na sa pagtatrabaho si ate. Nami-miss na raw kasi niyang magkaroon ng sariling pera. Pagkalipas ng 5 taon ay muling nabuntis si Ate Natalie at sa parehong lalaki muli na nang iwan sa kanya noong una. Doon namin nalaman na nagkaroon pala ulit sila ng komunikasyon at naging sila tapos ay may nangyari at magkaka-baby ulit sila. Nag-decide silang magsama sa isang bubong at tumira sila sa bahay namin. Kahit na naggalit at nagulat kami sa mga nangyari, wala namang kaming magagawa, Papa Dudut. Pinatawad na rin naman nila mama at papa ang lalaking yon sa kondisyon na hindi na niya uulitin ang pagtaka sa kanyang responsibilidad. Noong naipanganak ni Ate Natalie ang second baby niya ay nabuntis ulit siya makaraan lamang ng 3 buwan. Kaso'y nakunan siya dahil pinipisikal pala siya ng kinakasama niya. Kaya bago pa siya tuluyang mapatay nito ay nag-decide ang ate ko na makipaghiwalay na. Sakto 2025 yon at ang motto niya ay New Year, New Me raw. Ate, bakit naman nagsumbong sa akin yung panganay mo na pinagalitan mo raw siya? Tapos pinalo mo pa. Nagkapasatuloy sa braso yung pamangkin ko. Paanong hindi ko pagagalitan at papaluin? Sumusobra na yung batang yan. 5 taon pa lang pero napakasutil na. Paano naging sutil? Ano bang ginawa niya? Inaagaw lang naman yung laruan ng kapatid niya. Anong laban nung isa ay maliit pa yun? Kaya pinalo mo na ng malakas? Mahina lang yun, wag kang OA. Hindi ako OA. Saka hindi ka ba nakikinig? Nagkapasa nga sa braso yung anak mo. Pasalang naman yun ah. Gagaling din yun. Hindi niya yun ikamamatay kaya kalma ka lang. Ewan ko sa'yo. Akala mo yata hindi ko napapansin na laging mainit ulo mo sa panganay mo ah. Palagi mo siyang sinisigawan at pinapagalitan kahit wala naman siyang ginagawang mali. Anong wala? Palibasa hindi mo palagi nakakasama yung batang yun kaya nasasabi mo yan. Pero kapag ikaw na nagbantay sa kanya maghapon, baka mabugbog mo pa yun sa kakulitan at katigasan ng ulo. Anong mabugbog? Grabe naman yung mabugbog, ate. Hindi grabe yun, no? Tawag doon pagdidisiplina. Malala pa nga ginagawa sa atin ni na mama at papa nung araw, 'di ba?
Ako nga, naranasan kong paluhurin sa munggo at bigas. Siguro hindi mo naranasan yun kasi paboritong anak ka nila. Lagi ka nga binibaby. Bakit naman napunta sa akin yung usapan? Anak mo pinag-uusapan natin dito. Masyado ka kasing praning. Baka nakakalimutan mo na sa ating dalawa, ako pa rin ang magulang. Hamak na tita ka lang ng mga anak ko kaya wala kang karapatan na pakialaman kung paano ko sila gustong disiplinahin. Ha? Palibhasa, wala kang alam sa pinagdaraanan ko kasi wala ka namang anak. Excuse me? Anak na kaya turing ko sa anak mo? Kasi bukod kay mama, ako ang mas nagiging nanay sa kanya simula nung nagtrabaho ka na ulit. Sa akin kaya nakikipaglaro yung anak mo pagka uwi ko galing trabaho. Kasi lagi kang walang time sa kanya. Kaya nga hindi nakataka-taka na mas close sa akin yung anak mo kaysa sa nanay niya. Paano hindi magiging close sa'yo lagi mong binibaby tapos binibigay mo agad kung anong gusto? Kung sa akin yan, naku, hindi uubra yan. Hindi lahat ng bagay makukuha niya kahit na may pambili naman kami. Yun nga Minsan na lang maglambing sa'yo yung anak mo, pero ganyan mo patratuhin. Baka naman lumaking may takot sa'yo yung pamangkin ko kung ipagpapatuloy mo yung ganyang ugali mo. Wala kang pakialam, okay? Saka, sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan hindi mo naman alam yung hirap na pinagdaraanan ko. Wala ka sa sitwasyon ko. Baka nakakalimutan mong nakunan ako dahil sa pamimisikal sa akin ng lokong tatay ng mga batang yan. Alam ko naman yun, pero… Alam daw, pero para namang hindi kasi akala mo kung sino ka kung makapagsalita dyan. Wala akong sinabing masama sa'yo. Kung babalikan natin yung usapan natin kanina, ikaw nga yung mas maraming sinabi na hindi maganda dyan. May pasabi-sabi ka pa na mabubugbog mo yung anak mo ganito-ganyan, kilabutan ka nga. Saka para sa kaalaman mo, no, aware ako sa sitwasyon mo. Aware kaming lahat dito ni na mama, papa at kuya. Kaya nga galit kami sa lalaking yun. Buti nga nakipaghiwalay ka na sa kanya kasi ewan ko na lang talaga kung saan ka pupulutin kung hindi mo pa ginawa yung bagay na yun. Pero mali pa rin na pagsabihan mo ko ng kesyo di ko alam yung nararamdaman mo dahil wala ako sa sitwasyon mo. Sumusobra ka na. Akala mo yata sa'yo lang umiikot ang mundo. Pues nagkakamali ka. Yung hindi mo maayos na pagdedesisyon ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na pinagdaraanan mo. Ay, alam mo, hindi ko ugaling manisi pero this time, sinasabi ko sa'yo na kasalanan mo yan lahat. Masyado ka kasing mapusok. Tapos hindi ka pa marunong tumanggap ng mga pagkakamali mo. Magbago ka naman ate. Lalo na tumatanda ka na. Wow naman! Kung makapagsalita ka dyan, akala mo dami mo nang nalalaman sa mundo Aminado naman ako na marami pa rin akong hindi alam sa mundo. At handa pa rin naman ako matuto. Sana ikaw din kasi tingin ko may tinuturo sa iyo ang buhay. Kailangan mo lang talagang makinig ng mabuti. Papadudot para sa akin ay walang karapatan si Ate Natalie na isisi sa amin ang sitwasyon niya ng mga panahong yon. Oo, nahihirapan siya at merong pinagdaraanan pero kasalanan naman niya ang lahat ng yon dahil palpak siyang magdesisyon. Sa nabago niya ginawa ang isang bagay ay pinag-isipan muna niya ng maraming beses. Kaso'y hindi niya yon ginawa. Sa halip ay nagpadalos-dalos siya. Kaya naman lalo lamang ako nainis sa kanya ng mga panahong yon. Alam ko na wala namang perpektong pamilya pero sumusobra na si Ate Natalie. Wala na nga siya halos tinulong sa amin tapos kung ano-ano pang gulo ang dinadala niya sa pamilya namin. Nandun na tayo sa mahal namin ng mga anak niya pero sumusobra na siya. Hindi na nga siya naging matinong anak kina mama at papa pati ba naman sa mga anak niya ay magkukulang pa siya bilang nanay nila. Ewan pero hindi ko mapigilang mapaisip kung ano ang tumatakbo sa utak ng kapatid ko. Kung bakit sa edad niyang yon ay iresponsable pa rin siya. Sa kabila ng lahat ay full support ang pamilya namin sa pag-iintindi sa kanya. Kaya lang nitong February 2025 ay muling sinubok ang aming pamilya nang mamatay si mama. Sobrang sakit at lungkot ng nangyari. Pero tinanggap na lang namin ang lahat. Parte ng buhay ang kamatayan at wala na kaming magagawa doon. Kaya nga ginusto namin ni Kuya Oliver na mabigyan ng desenteng burol at libing si mama bilang huling respeto sa kanya. Kaya lang hanggang sa pagkakataong yon, hindi pa rin nakisama si Ate Natalie matapos niyang gumawa ng isang bagay na masasabi kong
nagpakyat ng dugo ko sa ulo dahil sa galit. Bakit, ate? Bakit mo ginawa yung bagay na yon? Alin ba yon? Tsaka kung makapagsalita ka dyan, masyado namang OA pagkakatanong mo. Hindi ako OA, galit ako. Sana maramdaman mo yon. Galit din ako sa ginawa mo, Natalie. Pero pinipilit ko lang kumalma kasi nakakahiya sa ibang bisita sa burol ni Mama. Bakit ba kasi kayo nagagalit? Wala naman akong ginawang masama ah. Anong wala? Meron kaya? Alam mong burol ni Mama to, pero halos ginawa niyong reunion ng barkada mo. Sobra ka naman. Hindi ba pwedeng dumadalaw lang sila para makiramay? Anong dumadalaw? Nakuha niyo pa ngang maglatag ng lamesa at mag-inuman. Ganun na ba talagang pakikiramay para sa inyo? Kasi kung oo, aba napakabastos niyo naman. Tama si Chanel. Ang lakas pa ng boses ng barkada mo. Tawa ng tawa, akala mo hindi lamay ang pinuntahan. Narinig ko meron pa naghahanap ng videoke. Pagpasensyahan nyo na kasi songiris talaga yung barkada naming yun. Pwes wala sa lugar yung ugali niyang yon. Walang modo. Hindi na nirespeto ang patay. OA naman kuya. Tsaka sigurado ako na kung buhay si Mama, mas gugustuhin nyo na party mode sa burol niya. Pinagsasasabi mo dyan, imbento ka. Hindi kaya ako nag-iimbento. Ang sabihin nyo, masyado lang kayong KJ. Kayo ni kuya, masyadong epal. Wala ngang sa si Papa pero kayo, dami niyong sinasabi dyan. Alangan namang manahimik kami, nakakainis yung ginawa mo. Buti pa paalisin mo na yung mga barkada mo. Hoy, bakit naman ganyan? Nagkakasiyahan na kami. Kung gusto nyo magkasiyahan, sa ibang lugar kayo pumunta. Maling-mali na dito kayo sa burol ni Mama nag-inuman. Kahit yung ibang mga bisita natin napapataas kilay dahil sa eksena nyo eh. Nakakahiya kayo sa totoo lang. Nakakahiya ka ate. Kasi naturingan ka pa namang anak pero hindi ka umastang anak sa nanay natin kahit gayon man lang. Paano ba kasi yung astang anak na sinasabi mo? Dapat ba gayahin ko kayo ni kuya? Yun bang good boy, good girl vibes? Kasi kung oo, aba, napaka-boring naman nun. Tsaka wala sa personality ko yan. Gusto ko na iiba ko sa inyo kasi ang pangit tingnan kung magkakapareho tayo ng ugali. Feeling ko wala na akong sariling identity. Ano bang pinagsasabi mo? Saan mo napupulot yung mga ganyang katwiran? Sige nga, para kang hindi nag-aral. Respeto lang naman hinihingi namin ni Chanel. Lalo na ngayong burol ng nanay natin pero hindi mo magawa. Tapos kung ano-ano pang sasabihin mo na kesyo, mawawalan ka ng sarili mong identity pag ginaya mo ugali namin? Baliw ka na ba? Anong sinabi mo? Tinatanong ko kung baliw ka ba. Tingin ko baliw na nga siya. Kasi sino ba namang nasa matinong pag-iisip ang magpapainom ng barkada sa mismong burol ng nanay niya, di ba? Sumusobra na kayong dalawa. Kung pagtulungan niyo ako para namang hindi tayo magkakapatid. Oh, yan ka na naman. Magpapa-victim ka na naman kahit halata naman na ikaw ang may kasalanan. Hirap talaga sa'yo, hindi ka na mapagsabihan. Tapos hindi ka pa marunong tumanggap ng pagkakamali. Tama si Chanel. Sakit mo na talaga yan kahit nung mga bata pa tayo. Ewan kung kanino ka nagmana. Mababait naman parents natin. Ikaw lang talaga yung naiiba sa pamilya natin. Ayoko nga maging kagaya niyo, no? Mas lalo namang ayaw naming maging kagaya mo. Aba, sumasagot ka pa talaga. Bakit hindi? Nakakapikon ka na. Tumigil na kayo, pwede? Mahiya nga kayo. Baka nakakalimutan nyo na burol ni Mama to. Huwag na tayong mag-away-away kahit ngayon lang. Si ate kasi. Anong ako? Si Patol ka rin. Kaya nga tumigil na kayo. Yung mga barkada mo, paalisin mo na, Natalie. Kuya naman! Paalisin mo o magtatawag ako ng mga tanod para sila na magpaalis sa mga yon. Sige, mamili ka. Papadudot, pareho kaming nagulat ni Ate Natalie sa sinabing yon ni Kuya Oliver, kaya nga wala na ring nagawang ate ko kundi ang sundin si Kuya. After all ay siya pa rin naman ang panganay sa amin. Hindi nagtagal ay pinaalis na nga ni ate ang mga maiingay niyang barkada, pero pinag-usapan pa rin ng ilan naming bisita ang nangyari. Hiyang-hiya talaga ako sa mga desisyon ni Ate Natalie sa buhay, lalo na at nadadamay pa kami. Pero nairaos din naman namin ng matiwasay ang burol ni Mama at naihatid siya sa huli niyang hantungan noong sumunod na mga araw. Malungkot pa rin kami sa pagkawala ng ilaw ng aming tahanan. Pero patuloy pa rin kami sa pagtutulungan ni Kuya para maitaguyod ang pamilya namin at si Papa. Matanda na rin kasi siya at madalas nang magkasakit.
Sobrang sacrificing ng kuya ko dahil nagawa niyang mag-resign sa pinagtatrabahuhan niya upang maghanap na lamang ng work from home para nasasamahan at naasikaso niya ang tatay namin sa bahay. Gayon din kapag nagpapa-check up ito. At kahit na sa edad niyang 33 years old ay hindi pa rin niya prioridad ang pag-aasawa o pagbuo ng sarili niyang pamilya. Makakapaghintay daw yon. At kung hindi na ay ayos lang naman sa kanya na tumandang binata. Kung tatanungin niyo naman ang ate Natalie ko, ayon nalaman namin na meron na naman siyang bagong boyfriend. Kaya nga pinagsabihan siya ni kuya na ayusin ang mga desisyon niya sa buhay dahil pangunahing maapektuhan noon ang mga anak niya. Umuo lamang si ate pero masama pa rin ang loob niya na pinagsabihan siya. Feeling kasi niya ay pinakikialaman ang buhay niya. Ewan ko ba sa taong yon. Allergic sa payo at sa wine ng ibang tao kaya pariwara ang buhay. Hiling ko na lamang na iwasan niyang magmadali sa pakikipagrelasyon upang hindi siya muling magkamali. Papadudot, alam ko na walang perpektong pamilya at isa na nga doon ang sa amin. Magkaganon pa man ay wala akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng matiwasay at maayos na buhay kaming magkakapatid sa hinaharap. Kasi kahit nag-aaway-away kami magkakapatid pa rin naman kami. Magkakadugo at kahit nawala na ang mama namin ay nakatanim pa rin sa aking puso ang pangaral niya na kami-kami lang din nila kuya at ate ang magkakakampi at magtutulungan. Maraming salamat Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. Malaking bagay sa akin na mapakinggan sa programa ninyong Barangay Love Stories ang storya ng munti naming pamilya. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chanel. Mga kabarangay, walang perpektong pamilya pero hindi yon dahilan upang patuloy tayong maging pabigat na miyembro ng ating sambahayan. Kung nakagawa tayo ng mga bagay na nagdulot ng sakit at kalungkutan sa pamilya natin ay mabuti pang pagnilayan natin yon at magbagong buhay tayo. Huwag tayong maging toxic sa mga tao na walang ginawa kundi ang unawain tayo at mahalin kahit na hindi na tayo kamahal-mahal. Importante ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa ating pamilya dahil sila lang din ang matatakbuhan natin sa oras ng kagipitan. Kaya nga gawin natin ang ating makakaya upang panatilihin ang mabuting koneksyon at relasyon sa mga taong kadugo natin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.